David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 76. Ito ang tawag na tinanong ni Sun Xiaoming kay Sun Fuhai. Matapos sagutin ni Chen Baoguo ang telepono, walang pakundangan na sinabi ni Sun Xiaoming, "Anong oras na, hanggang kailan mo ako gustong maghintay? Wala akong konsepto ng oras, hindi ba? Nakalimutan mong nakiusap sa akin ang iyong pamilya, at tinanong kang sabihin maghihintay ako." Pagkatapos magsalita ni Sun Xiaoming, ibinaba niya ang telepono nang hindi hinihintay na magsalita si Chen Baoguo. Sa kabilang banda, pagkatapos sagutin ni Chen Baoguo ang telepono, siya ay natigilan saglit, at ang kanyang mukha ay medyo nahihiya. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang edad, siya ay binugbog ng isang maliit na batang babae mula sa Sun Xiaoming, at nakaramdam siya ng labis na hindi komportable, ngunit naisip niya na kailangang umasa si David sa iba ay tiniis ni Chen Baoguo ang pagpapakilala sa trabaho. "Dad, sino ang tumatawag?" tanong ni David. "Xiaoming?" Naghihintay sila sa ibaba, bumaba ka agad, tandaan na may magandang sabihin sa kanila. Hinimok ni Chen Baoguo si David na bumaba. Bumaba si David at nakita niya si Sun Xiaoming na naghihintay sa pintuan, kaya lumapit siya at humingi ng tawad, "I'm sorry, pinaghintay kita." Nang makita ni Sun Xiaoming si David, agad na sinabi ni Sun Xiaoming na may galit na mukha, "Kung hindi dahil sa mga salita ng aking ama, hindi ako magiging tamad na sunduin ka. Tignan mo suot mo. Masyadong makaluma ang suit ng Aling Dynasty." Bahagyang kumunot ang noo ni David, ngunit pinipigilan pa rin ang kanyang galit at sinabing, "Binili ko ito 3 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi ko pa ito nasusuot, bago ito. Ang bago ay may F.R. na nakasuot pa rin ng makalumang suit sa ngayon." Nakapout si Sun Xiaoming. Kung gayon bakit hindi ako pumunta at magpalit?" sabi ni David. "Kalimutan mo na, anong oras na, saan na ang oras? Sumakay ka sa kotse." Binuksan ni Sun Xiaoming ang pinto ng kotse nang may malamig na mukha at umupo ng tuwid. Nais ni David na umupo sa co-pilot, ngunit binuksan lang niya ang pinto, ngunit pinigilan siya ni Sun Xiaoming, "Umupo ka sa likod, maaari ka ring umupo sa co-pilot." Kumunot ang noo ni David, at pagkatapos ay umupo, habang ang Sun Xiaoming na iyon ay hindi na hinintay na maupo si David, at nagmamadaling lumabas na may sipa ng accelerator. Buti na lang may oras si David para makarecover, kung hindi ay bumagsak na siya. "Tandaan mo, hindi mo masasabing kilala mo ako pagdating mo sa kumpanya, at wala akong pakialam kung ma-interview ka o hindi. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong sariling kakayahan. Huwag kang umasa na tutulungan kita. Ako ay sapat na upang ipakilala ka sa kumpanya para sa isang pakikipanayam." Sa daan, sinundan ni Sun Xiaoming si David para magsalita ng marami. Ang pinakamahalagang bagay ay pigilan si David na sabihin na kilala niya siya, dahil natatakot siyang mapahiya ni David ang kanyang sarili. "Lahat tama." Sumagot lang si David ng magandang salita. Hindi nagtagal, dumating ang kotse sa kumpanya ni Sun Xiaoming, na isang kolektibong kumpanya na may 100 palapag sa buong opisina. Xinyu Daily Chemical Co. Limited. Itinaas ni David ang kanyang ulo, tumingin sa malaking pangalan ng kumpanya, at bahagyang kumunot ang noo. Ito ang kumpanya ng pamilyang Su. Kung tama ang pagkakaalala ni David, itong Xinyu Daily Chemical Company ay negosyo din ng pamilyang Su. Naalala niya na tila binanggit ni Sonia na kaarawan ni Sonia, at ang kumpanyang itinatag ni Ruben para kay Sonia ay itinuturing na isang regalo sa kaarawan. Si Sonia ang chairman at legal na tao ng kumpanyang ito, ngunit hindi siya nakikilahok sa pamamahala at bihirang pumunta sa kumpanyang ito. Oo, ito ang kumpanya ng pamilyang Su, ang pinakamayayamang tao sa Horendel. Isang malaking karangalan ang makapagtrabaho dito. Ang mga benepisyo ay higit na mas mahusay kaysa sa ibang mga kumpanya. Pagmamalaki ni Sun Xiaoming. Ngumiti si David at walang sinabi, ngunit sinundan si Sun Xiaoming patungo sa kumpanya. Pagpasok ko pa lang sa pinto, nakita ko ang isang gwapo, matangkad at gwapong binata na nakasot na nakatayo sa may pintuan. Ang taong ito ay ang kasintahan ni Sun Xiaoming na si Kui Jiyuan. "Xiaoming, bakit ka dumating ngayon?" Matapos makita ni Kui Jiyuan si Sun Xiaoming, agad niya itong binati ng nakangiti. "Huwag mo nang banggitin, hiniling sa akin ng tatay ko na kunin ang anak ng kasamahan na iyon, kaya mamaya.
Ngumisi si Sun Xiaoming, medyo hindi masyadong masaya. Kabanata 77. Tumingin si Qui Jiyuan kay David sa likod ni Sun Xiaoming, isang bakas ng pang-aalipusta ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Sun Xiaoming at naglakad pasulong. Nakasunod lang si David sa likod, habang nagbubulungan sina Qui Jiyuan at Sun Xiaoming. Kung ayaw mo siyang magtrabaho dito, ay swipe ko na lang siya mula sa interview mamaya. Anyway, today is my interview. Sabi ni Qui Jiyuan sa mahinang boses. Huwag kang masyadong halata, o sasabihin niya sa tatay ko, at papatayin na naman ako ng tatay ko. Kakalabas lang ng kulungan na ito, kaya tanggihan mo lang siya. Bamulong din si Sun Xiaoming sa tenga ni Qui Jiyuan. Natatakot silang marinig ito ni David, ngunit ang hindi nila alam ay pinakinggan ni David ang bawat salita ng usapan ng dalawa. Ang kakayahan ni David sa pakikinig ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Malamig na tawa ni David sa likod. Walang pakialam si David kung ma-interview siya o hindi. Daan lang siya. Matapos sundan si Sun Xiaoming at ang iba pa sa listahan ng mga benta, itinuro ni Sun Xiaoming si Qui Jiyuan, at pagkatapos ay sinabi kay David, sumama ka sa kanya, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, huwag mong sabihin sa sinumang kakilala mo rito. Ako. Tumanggo si David, pagkatapos ay sumunod kay Qui Jiyuan sa opisina ng panayam. Sa oras na ito, maraming tao ang naghihintay sa labas. Ang lahat ng mga taong ito ay narito para sa panayam. Kung tutuusin, ito ay isang kumpanya ng grupo na may magagandang benepisyo, kaya gusto kong sumali. Maraming tao, kasama na ang ilang estudyante mula sa mga sikat na unibersidad. Maghintay ka sa labas, may tatawag sa'yo mamaya. Pagkatapos magsalita ni Qui Jiyuan, dumiretso siya sa opisina, habang si David ay nakahanap ng upuan at umupo para magpahinga. Dude, nandito ka rin ba para sa interview? Umupo sa tabi ni David, isang binata na may salamin ang nagtanong kay David. Oo. Tumanggo si David. Saang paaralan ka nagtapos? Alam kong marami sa mga nakapanayam sa pagkakataong ito ay nagtapos sa mga sikat na unibersidad. Tingnan mo ang babaeng nakapalda. Nabalitaan ko na siya ay mula sa Qingbei University, at ang lalaking may backpack ay mula sa Heide University. Graduate. May naiinggit na ekspresyon, sinundan ng binata si David. Ako ay taga Beijing Business School. Bahagyang ngumiti si David. Estudyante mula sa Beijing. Saglit na natigilan ang binata, pagkatapos ay gulat na sinabi, maglakas loob kang pumunta sa kumpanyang ito para sa isang pakikipanayam sa iyong diploma. Lakas ng loob mo talaga. Ang iyong universidad ay hindi kasing husay ng aking lansiyang technical school. Napatingin ang binata kay David ng may pagmamalaki. Sa wakas ay nakahanap na siya ng hindi kasing galing ng kanyang degree. Ngumiti si David at walang sinabi. Sa oras na ito, isang batang babae na nakasuot ng damit ng trabaho ang lumapit at sinabi sa lahat sa panayam, ibigay sa akin ng lahat ang iyong resume, at tatawagan ko ang lahat para sa interview sa pagkakasunod-sunod. Nang marinig ito ng lahat, dali-dali nilang iniabot ang kanilang maingat na inihandang resume, si David lang ang hindi kumikibo. Sir, nasaan ang resume mo? Nang makitang hindi gumagalaw si David, nagtanong ang dalaga. Hindi ako naghanda ng resume. Mahinang sabi ni David. Nang makitang hindi naghanda ng resume si David para sa interview, nagulat ang mga mata ng dalaga, ngunit malakas pa rin itong nagtanong, Sir, ano po ang pangalan mo? Tatawagan kita mamaya. Ang pangalan ko ay David Chen. Sabi ni David. Tumanggo ang dalaga, tumalikod at naglakad papasok sa opisina. Lahat ay tumingin kay David na parang tulala. Sa pagkakataong ito, nakasuot ng hindi napapanahong suit at hindi naghahanda ng resume, paano siya makakapag-interview? Medyo kakaiba ang tingin ng binata na kausap lang ni David kay David at biglang bumulong, Dude, magkamag-anak ba kayo at dumaan sa pinto sa likod? Sandaling natigilan si David, nagtataka kung bakit ganoon ang tanong ng binata. Dapat dumaan ka sa pintuan sa likod, kung hindi bakit hindi mo inihanda ang iyong resume, at ang taong nagdala sa iyo dito ngayon, nakikita ko ito bilang isang executive sa kumpanyang ito, hindi nakakagulat na kalmado ka. Bahagyang nambola ang mukha ng binata. Nakangiting naglabas siya ng isang kahon ng chewing gum sa kanyang bulsa at ibinigay kay David.
Hindi rin magalang si David, diretso niyang kinuha at ibinato sa bibig niya. Kabanata 78. Dude, kung talagang kamag-anak mo, pwede mo bang sabihin sa akin sandali? Kung papasok ako, iimbitahan kita sa isang malaking hotel para kumain. Umaasa na tumingin ang binata kay David. Bahagyang ngumiti si David, okay, kung magtagumpay ako, bibigyan kita ng 2 magagandang salita. Salamat, salamat, maraming salamat, mukhang masaya ang binata at patuloy na sinusundan si David para pasalamatan siya. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga panayam. Isa-isang pumasok ang mga kinakabahang tagapanayam at lumabas sa pagkabigo. Kahit na ang mga tagapanayam mula sa mga sikat na unibersidad ay hindi nagtagumpay. Nang makitang bagsak ang lahat ng nakapanayam mula sa mga sikat na unibersidad, lalo pang kinabahan ang binatang katabi ni David, bahagyang nakakuyom ang mga kamay, at puno ng pawis ang mga palad. Susunod, David. Hindi nagtagal, turn na ni David. Nang bumangon si David, hinawakan siya ng binata sa tabi niya. Dude, you should say something nice for me, I'm counting on you. Kinakabahang sabi ng bata. Tumango si David, at saka pumasok sa opisina. Pagpasok pa lang niya ay may nakita siyang 3 tao na nakaupo sa likod ng isang mesa, kasama ang dalaga na kakakuha lang ng resume ay nakatayo sa tabi niya. Sa pag-upo ni Qui Ji-yuan sa gitna, halatang siya ang pangunahing tagapanayam para sa panayam ngayon, at ang kaliwat kanan ay mga foil lamang. Pumasa man siya o hindi sa interview, kailangan lang ng salita mula kay Qui Ji-yuan. Tumingin si Qui Ji-yuan kay David at mahinahong sinabi, magpakilala ka. Magsasalita pa lang sana si David, nakita niya ang isang tagapanayam sa tabi ni Qui Ji-yuan na nagsasabing, dahil wala kang resume, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat ng iyong mga karanasan sa nakalipas na ilang taon pagkatapos ng pagtatapos sa unibersidad. Tumango si David, at maikling ipinaliwanag ang kanyang karanasan pagkatapos ng graduation. Siyempre, nagsalita rin siya tungkol sa kanyang pagkakakulong. Hindi niya ito itinago, at walang dapat itago. Noon lang, sinabi ni David na siya ay nasa kulungan, ngunit walang nagpakita ng labis na pagtataka sa karamihan. Malinaw, iilan lang ang sinabi ni Qui Ji-yuan, kaya hindi na magugulat ang mga taong ito. Matapos marinig ito, bahagyang ipinikit ni Qui Ji-yuan ang kanyang mga mata, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, sumandal sa upuan ng walang sinasabi, at ang babae sa gilid ay sumugod upang bigyan si Qui Ji-yuan ng banayad na masahe. Alam mo ba kung anong klaseng kumpanya tayo? Alam mo ba kung sino ang boss ng kumpanya natin? Ikaw, isang preso na kalalabas lang ng kulungan, ang lakas ng loob na pumunta para sa isang interview. Ngumiti ng pilit ang isang interviewer. Bakit hindi ka maglakas loob? Nilinaw ba ng iyong kumpanya na ang mga taong nakakulong ay hindi pinapayagang makapanayam? At saka, ano ang masama sa pagiging nasa kulungan? Nasa kulungan ba ang isang masamang tao? Bahagyang ngumiti si David. Bagamat walang malinaw na regulasyon ang aming kumpanya, ngunit ikaw ay isang reformed through labor worker. Kung papasok ka sa kumpanya, makakaapekto ito sa imahe ng aming kumpanya. Naniniwala ako na ang ibang mga kumpanya ay hindi gugustuhin na palayain ka pagkatapos ka serve your sentence. You better be aware of yourself. Kung ikaw yan, hindi na ako magpapakita. Mapaglarong tumingin kay David ang interviewer, na para bang balak niyang ipahiya si David, at napakalakas ng boses niya. This time, narinig din ito ng mga interviewers sa labas, at nagulat silang lahat, at mas nabigla ang binata na sumunod lang kay David. Damn! This is a prisoner of labor reform. I wasted a piece of chewing gum for nothing. It's really bad. Nagmamadaling pumunta sa banyo ang bata para maghugas ng kamay. Si David sa opisina ay hindi nagalit, at bahagyang ngumiti, kung ako sa iyo, wala akong kakayahang maging lalaki, wala akong mukha na maupo dito, mayroon kang mga madilim na bilog sa iyong mga mata, ay tinitingnan mo ang iyong asawa sa gabi, ngunit hindi ka talaga inutil, hindi makatulog buong gabi. Dahil sa sinabi ni David, natigilan ang interviewer at tumingin kay David na may kaunting takot sa mga mata. Hindi niya maintindihan, paano nalaman ni David na hindi siya maaaring magkaroon ng lalaki. Kabanata 79. Ito ang kanyang sikreto, at hindi niya sinabi kahit kanino.
Sa mata ng mga tagalabas, mayroon siyang masayang pamilya at maayos na pagsasama. Siya lang ang nakakaalam na sa gabi, mahuhulog siya sa matinding sakit. Ngayon ang mga salita ni David ay tumama sa masakit na bahagi, na ikinagalit ng tagapanayam, at ang mga asul na ugat sa kanyang noo ay nakaumbok. Kalokohan, wala kang kakayahan bilang lalaki. Mayroon akong asawa at mga anak, at napakasaya ng pamilya ko. Napaungol ng malakas ang interviewer at sadyang seryosohin ang bata, para pabulaanan si David at patunayang tanga si David. Napangiti si David, kahit na may anak ka, hindi ito sa iyo, ang iyong manugang ay hindi pinupulot, o ipinanganak sa iba, dahil nahulog ang iyong mga pagkakamali mula pagkabata, at ito ay sanhi ng isang aksidente at panlabas. Puwersa. Mawalan ng kakayahan ang isang tao. Putok. Nang matapos magsalita si David, hinampas ng tagapanayam ang mesa at tumayo, tinitigan si David at sinabing, iniimbestigahan mo ako. Ang tagapanayam na ito ay talagang sinipa sa pondiya ng isang asno noong siya ay bata pa, kaya nawala ang kanyang kakayahang maging isang lalaki, at kinuha lamang ng isang bata pagkatapos ng kasal. Maliban sa mga tao sa kanyang bayan na nakakaalam ng mga bagay na ito, walang sino man sa Horrendel ang makakaalam nito. Balak niyang lumayo sa kanyang bayan sa kadahilanang ito, ngunit hindi niya inaasahan na diretsyong sasabihin iyon ni David. Hindi ka karapat-dapat sa aking pagsisiyasat. Ngumiti ng malamig si David. Gayunpaman, pinatunayan din ng mga salita ng tagapanayam na totoo ang sinabi ni David. Sa pagkakataong ito, ilang kasamahan sa eksena ang tumingin sa tagapanayam na may kakaibang mga mata. Mukhang naramdaman din ng interviewer na mali ang sinabi niya, at agad na nagalit at sinugod si David. Nang makitang ang isang pakikipanayam ay malapit nang mauwi sa isang eksena sa pakikipag-away, si Kui Ji-yuan ay napasigaw na lamang ng pag-alit, tama na, maupo ka para sa akin. Ang tagapanayam ay maaari lamang bigyan si David ng isang mahigpit na tingin, at pagkatapos ay umupo. Gusto lang ni Kui Ji-yuan na ipahiya ng kanyang mga nasasakupan si David at pagkatapos ay sabihin sa kanya na ito ay hindi nararapat. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga bagay, na ikinagalit ni Kui Ji-yuan. Anak, hindi ka nababagay na magtrabaho sa kumpanya namin. Ayaw mong ipakita sa amin kung ano ka. Mabuti pang lumabas ka na. Huwag ka nang bumalik sa kinabukasan. Nakita ng isa pang interviewer na medyo nagalit si Kui Ji-yuan, at agad na pinagsabihan si David. May mga empleyadong tulad mo sa isang malaking kumpanya, oras na talaga para ayusin ito. Ngumisi si David, tumayo at nag-walk out, ayaw niya talagang magtrabaho dito. Ngunit nang tumayo si David at aalis na sana, biglang pumasok ang isang matangkad at mabagsik na binata na nakasuot. Ang binata ay may kaunting kamahalan sa kanyang katawan, at pagpasok niya sa pinto, sinulyapan niya si David. Napatingin din si David sa binata, at saka naghanda ng umalis. Ngunit sino ang nakakaalam na siya ay direktang pinigilan ng binata, ikaw si David. Napatingin si David sa binata ng may pagdududa at bahagyang tumango, hindi niya alam kung sino ang kaharap niya. Pero kung nandoon ang mga magulang ni David, siguradong magkakilala sila. Pinalayas ng taong ito ang mga magulang ni David nang pumunta sila sa Pinecrest Villa. Mr. Shing. Matapos makita ni Kui Ji-yuan ang binata, tumakbo siya para purihin, at pagkatapos ay ipinaliwanag, ang taong ito ay tinatawag na David, at siya ay nag-apply para sa trabaho. Dahil hindi niya naabot ang mga kinakailangan ng aming kumpanya, tumanggi kami. Iwanan mo siya. Pagkasabi ng binata ay tumingin ulit ito kay David sa katumalikod at aalis na sana. Mr. Shing, siya. Siya ay isang reform through labor inmate na kalalabas lang sa bilangguan. Pinigilan ni Kui Ji-yuan ang binata at sinabi. Dahan daw ang lumingon ng binata at tumingin kay Kui Ji-yuan na may panginginig sa kanyang mga mata, tinuturuan mo ba akong gumawa ng mga bagay? Nagulat ito kay Kui Ji-yuan, na paulit-ulit na umiling, don't you dare, don't you dare. Kabanata 80. Tumalikod ang binata at umalis, si Kui Ji-yuan at ang dalawang tagapanayam ay natigilan, nakatingin kay David na hindi makapaniwala, nagtataka kung paano nagkakilala si David at ang general manager ng kumpanya. David, paano mo ako nakilala, President Shing? Tanong ni Kui Ji-yuan na may pagtataka sa mukha. Siya ba ang general manager ng kumpanyang ito?
Hindi ko siya kilala. Umiling si David. Hindi kilala ni David ang binatang ito, at hindi pa niya ito nakilala, ngunit kilala ng binatang ito si David, at nakita pa niya si David na sumusunod sa amin ni Sonia Chingching. Ang pangalan ng binata ay Xingjun. Isa siyang international student na nagtapos sa Stanford University abroad. Pagkatapos magtrabaho sa Su Group, muli siyang ginamit, at itong si Xingjun ay umibig din kay Sonia at hinabol si Sonia, ngunit hindi pumayag si Sonia. Matapos itong ibigay ni Ruben sa Sonia Company, dahil hindi ito pinamahalaan ni Sonia, inilipat niya si Xingjun upang maging general manager ng Xinyu Daily Chemical Co. Limited. At tanging responsable sa operasyon at pamamahala ng kumpanya. Itong Xingjun ay may kaunting lakas. Sa isang maikling panahon, ang pamamahala ng kumpanya ay maayos na naayos, at ito ay naging ang pinaka-kumikitang subsidiary ng Su Group. Ang dahilan kung bakit nagsumikap si Xingjun ay para alagaan siya ni Sonia, ngunit nang malaman niyang nakikipag-usap si Sonia sa isang batang tulad ni David na nasa bilangguan, nagbago ang kanyang kalooban, at gusto niyang kunin si Sonia kay David. Ngayong dumating na si David sa kumpanya para sa isang panayam, syempre kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Hanggat nananatili si David sa kumpanya, maaari siyang magkaroon ng libu-libong paraan para huminto si David sa kabila ng mga paghihirap, at maaari rin niyang pukawin ang relasyon nina David at Sonia. Kakaiba talaga. Kumunat ang noo ni Qui Ji-yuan, ngunit nagsalita ang general manager. Ang isa sa kanyang mga tagapamahala ng departamento ay hindi nang ahas na tutulan ito, kaya sinabi lamang niya kay David, puntahan mo ang mga pamamaraan ng onboarding, at pagkatapos ay magpapadala ako ng isang tao upang ipakita sa iyo ang tungkol sa kumpanya. Ngayon si Qui Ji-yuan ay hindi nang ahas na abalahin si David sa oras na ito. Hindi niya alam kung ano ang relasyon nina David at Xingjun. Medyo kakaiba din si David. Hindi niya maintindihan kung ano iyon, Mr. Xing, kung bakit gusto niyang panatilihin ang kanyang sarili. Parang kilala niya ang sarili niya. Alam ba ni Sonia na pupunta siya sa kanyang kumpanya para sa isang panayam at partikular na nagtanong sa general manager? Bahagyang kumunat ang noo ni David at nag-isip, sumunod sa dalaga sa opisina, at dinala sa mga pamamaraan ng pagpasok. Dam, naging reform through labor prisoner ang anak mo. I'm really sorry kung nakausap kita ng matagal. Grabe naman. Katulad mo, ayaw mong mag-apply ng trabaho. Pagkalabas ni David ay sinaway na siya ng binata na nakaglasses lang. Napatingin si David sa binata. Originally, feeling niya ay mabait ang binata, pero ayaw niya maging ganoon ka-low-key guy. Mr. Chen, follow me here. I need an ID card for the entry procedure. Dala mo na ba? Ang batang babae na lumabas kasama ni David ay nagtanong kay David. O dala ko. Inabot ni David ang ID card sa dalaga, at saka ngumiti ng pasasalamat. Alam niyang kusa itong tinanong ng dalaga, para lang sabihin kay Boy. Oo, nang makita ng binata na nagtagumpay si David sa panayam, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng di paniniwala sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni David, ngunit pagkatapos ng panunuya, sinundan niya ang babae at umalis. Habang nag-a-apply si David ng trabaho, sa opisina ng sales manager, galit na sinabi ni Sun Xiaoming kay Qui Ji-yuan, ano ang problema mo? Di ba sabi mo hindi ka dapat umamin sa kanya? Ngayon ay pinapasok na siya. Kung hindi mo ako iniinis in the future, siguradong papayagan ako ng tatay ko na ihatid siya sa trabaho araw-araw. Masisisi mo ba ako? Sino ang nakakaalam kung ano ang kinalaman ng batang iyon kay Boss Xing? Diretso siyang pinapasok ni Boss Xing, anong magagawa ko? Si Qui Ji-yuan ay hindi rin masaya. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my channel, and don't forget to like and share. Thanks for watching.